Hello guys, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nasa munting hardin ni Sir Mayo Vlogs. Sumatin po ang kasaganahan at ang kaswertihan. Sumatin po ang siksik-liglig na gumapaw ng mga biyaya sa ating buhay. And for today's update and for today's plant video, namiss ko po kayong lahat. Mag-iripat po tayo ng isang halaman na Dracaena na siyang pinopagate ko. Itong variety na ito is tinatawag na Silver Metallica Dracaena plant or snake plant. Kapansin-pansin po na nilagay ko po siya dito sa basyo ng paper ng plastic cup po. So this is already 3 months old at ililipat po natin siya sa isang planter na mayroong malawak na espasyo. Ito. So isang tangkay lamang po ito yung aking itinusok at inilagay, and after how many months, 3 months of waiting, ay naging matagumpay po at successful ang propagation po natin. So ikakat na po natin ang plastic na ito dahil hindi na po siya pwedeng gawing planter or paso. So dahan-dahan po natin siyang tanggalin. Then ito, ilalagay ko siya dito sa basyo ng paint. Yung pintura po na Boysen. So hindi na po ako bumili. Sayang naman po. So since magagamit ko pa naman po ang planter na ito, I suggest na gamitin po natin para po dahil napakatibay po. Napakatibay ng ganitong basyo na Boysen, especially para gawin po siyang paso. So lagyan po natin siya ng loam soil. Itong lupa po na ginamitan ko or gagamitin ko ay combination po ng loam soil, vermicast, meron din po siyang ipa, rice hull. So yung mga ganitong tuyong mga ugat ng ating halaman, inipon ko din po ito dahil napakayaman po neto sa minerals na siyang tutulong para po maging fertile, buhaghag at napakayaman po ng ganitong halaman, ng ganitong materials, vitamins na kinakailangan po ng ating lupa para po mas lalo pang makapagbigay ng isang napakaganda, makapag-promote ng isang lupa na masasabi kong kinakailangan ng ating halaman para sa kanyang mabilisang paglaki at pagtubo. Lagyan na po natin siya ng lupa. So, kung may mga bato po na hindi kinakailangan po, I suggest na tanggalin po natin iyon dahil hindi po iyon nakakatulong para sa ating lupa at para sa ating halaman, okay? Nagiging hadlang po. Sagabal po yun sa kanilang paglaki. So, lagyan na po natin siya. Dahan-dahan po natin siyang lagyan. So, lagyan po ng lupa. Ayan. Dahan-dahan po. Napakaganda ng snake plant dahil madaling alagaan. Nagta-thrive po siya kahit anong temperature. Then, ilagay po natin ito dito. Dito siya. So, dapat naka-upright siya, guys. Ganito. Okay, dahan-dahan po. Ganito po ang paglagay po natin. Then, i-compress lang po natin siya ng ganito. Hawakan po natin sa pinaka gitna at lagyan po ng lupa sa palibot ng ating halaman na ito. So, ang snake plant po is napakaswerte, lalo na kapag napamulaklak po natin yon. So, it blooms once in a year or once in a blue moon. So, kapag nangyari po na napamulaklak natin siya, ay maraming blessing po ang posibleng pumasok po sa ating bahay or sa ating negosyo, sa ating buhay, na siyang ipagpapasalamat po natin everyday. So, ayan na po siya. So, lagyan natin siya ng lupa doon sa pinakagilid dito. Ayan. Then, lagyan po natin siya ng pressure, konting pressure para po maging intact po. Maging intact ang halaman at lupa sa pinaka-container po natin. Ayan. So, dagdagan po natin siya ng lupa sa gilid. Ayan.
Yung mga bato po tanggalin po natin ha. Hindi po yung kailangan para sa ating halaman. Diba napakaganda na guys? Ayan. So i-focus po natin later. Lagyan po natin ng lupa pa. Kasi kulang po yung lupa na inilagay natin. Dapat po intact po yung lupa sa mismong paso na ating gagamitin. Ayan. Dito sa pinakagilid. Ayan. Hindi po visible ang kanyang metallic silver na color dahil po kapag nag-mature po siya, that's the only time na masasabi po natin na intact po talaga or napaka-stunning, striking at appealing ng color ng ganitong Dracaena. So nagpapasalamat po pala ako sa aking kaibigan na isa rin pong kaplantita na nagbigay ng ganitong variety cultivar dahil wala po ako neto. Napakaswerte po netong halaman na ito dahil sila po is nagtatanggal ng mga hindi ka nais-nais na elemento sa hangin. Kino-convert po nila ang mga chemical toxins sa isang napakalinis, presko at natural na oxygen na siyang kinakailangan po natin para sa ating malusog na pangangatawan. Ang paglalagay po ng Dracaena sa mga location na babanggitin ko ay napakaswerte dahil hatid po neto ay maalwan, napakagaan na pamumuhay. Siyempre po para po magampanan ng ganitong halaman na silver metallic snake plant or Dracaena ang kanyang tungkulin ay maglalaan po tayo ng sapat na panahon at oras para po masiguro na gumaganda po, tumatangkad, maraming supling at suloy ang kanyang pwedeng maibigay. Ang water system niya po is dapat po maganda din po. Though ang Dracaena po or snake plants po ay nagta-thrive kahit wala po silang dilig every month ay proven effective po. Simula po nung nagbakasyon po kami sa probinsya, 1 month po kami doon, ay tunay na nag-thrive. Napaka-drought tolerant, lucky charm, easy to propagate, easy to care for. Especially kung mga travelers po kayo, kapag naiwanan nyo po ang ganitong halaman sa humid na lugar, ay talagang mag-survive po siya. Ayan. So, naging intact na po naging intact na po ang lupa at yung ating halaman sa pot. So, pwede na po natin siyang diligan. So, ang gagamitin ko pong water dito is, since umuulan po this past few weeks, ay nag-save po ako. Nag-save or nag-imbak at nag-store po ako ng tubig dahil napakaswerte na po ng ganitong halaman at mas lalo pa siya magiging maswerte ang dulot at hatid sa ating buhay kapag ipinandalig po natin ang mga tubig na galing sa kalikasan kagaya ng tubig bukal at yung tubig ulan po. Ayan. Diligan po natin siya. Ayan. Napakaganda guys. Hindi po kayo magsisisi kapag meron po kayong ganitong halaman na napakaswerte. Ayan. Napakaganda po, diba? Diligan po natin. Ayan. Ito na po siya guys. Ilalagay po natin muna siya sa lilim na lugar. Ayan na siya. Focus po natin guys. Ayan, napakaganda po diba? Ayan. Short update po ng ating propagation para sa ating silver metallica na Dracaena. Ingat po tayong lahat. Paalam guys. Ingat po.